Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Batas PH title Missing Salen ni Supreme Court Associate Justice Lunen. Sabi dito, journalist Charlie Manalo on Friday revealed that he received a certification from the Office of the Ombudsman stating that the statements of assets, liabilities, and net worth or SALN of Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Lunen from 1989 to 2011 are missing. In a press conference, Manalo said that at that time Lunen was serving as a professor and later as Dean of the UP College of Law. Batas PH has sought comment from Senior Associate Justice Lunen but he has yet to respond as of this posting. Manalo was joined in the press conference by Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Anong kinalaman ni Congressman Terry Ridon dito sa press conference na ito? Masyado namang alatado, di ba? Ito na pala yung post ni Doc Lorraine Badoy. Kanina lang nabasa ko. Ngayon ko lang naintindihan. Kung sabi kasi ni Doc Badon, Dr. Badoy na Justice Lunen ordered the submission of SARO Special Allotment Release Order mula 2024 hanggang 2025. Kaugnay ito sa petition sa Supreme Court yung unprogrammed allocations na dapat ma-declare na unconstitutional. So, malaking bagay ito yung SARO maipakita. Nako, malalaman natin sino ang tumanggap ng mga pundok. Pati yung 60 billion sa PhilHealth, 107 billion sa PDIC, yung galing sa Government Owned Control Corporation, malalaman na natin sino ang tumanggap. So, ano ngayon ito? Kaya pala, sabi ni Doc Lorraine Badoy, sinisiraan nila si Supreme Court Justice Lunen. Sinisiraan ng administrasyong ito. Let us protect the protectors of our democracy, meaning the Supreme Court Justice. Sila lang yung sandigan natin ngayon. Ngayon, ito, linalabasan nila ng ano ito. So, how many years ito? 1989. 89, bilangin ko na lang ha. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Tena. 99, 2000. So, parang 22 years. Yeah? 22 years. Halos hindi ako maniwala na kasi ako naging government employee din ako. Automatic na yan na mag-file ka ng SALN. Hindi pwedeng hindi ka mag-file ng SALN. Tapos ito, 22 years ba yan? 21 years na nawawala. Duda na ako niyan. Well, granting na nawawala, wala siyang file doon sa ombudsman. Eh paano kung may file si Justice Lunen? I don't think so na ang isang matinong abogado, government official, law professor, law din, naging
Supreme Court Justice ay kakalimutan niya ang mag-file ng SALN. Kasi naging issue na yan noon, panahon ni late Chief Justice Corona. Yan ang hinanapan nilang butas SALN. Ay, posible naman na papapayaan ni Justice Lonen yung SALN niya. I believe meron siyang kopya. Yan ang ano. Kasi may receive yan eh. Ako, bago ako nag-retire, I see to it na nandyan lahat. Kasi nung mag-apply na kami ng, dadaan na kami sa Commission on Appointments. Nung full colonel ako, dumaan ako sa Commission on Appointments. Nung na-promote akong 1-star general, dumaan. Ina-attach namin mayroong how many years? I don't know, 10 years ba yan? SALN for the last 10 years. Eh dahil kompleto ako ng file, kompleto na. Nakalusot ako sa Commission on Appointments. So, I don't think so na kakaligtaan ito ni Justice Lonen. But tingnan natin. Nakakapagtaka, paano mawala? Okay lang sana kung ang mawala, 1, 2 taon, pwede. Ay baka na-misplace. Kailan? Ang tagal na panahon, tapos nawawala. Ay, nako. Tapos nandyan pa si Terry Ridon, Congressman Terry Ridon. Wala na, duda na ako. I don't know sa inyo. O, basahin ko lang itong certification galing sa Office of the Ombudsman. This is to certify that despite diligent search by the undersigned, the statement of assets, liabilities, and network of Justice Mario Victor Famorca Lonen as Professor and Dean, University of the Philippines College of Law for calendar years 1989 to 2000 were not found in our records. This certification is issued upon request of Mr. Charlie Manalo under so and so. So, Selvin John Macayana, Legal Assistant, Interim SALN in charge. So, kami, sa Army, meron akong kopya. Ang OWESPA office sa AP, meron din silang kopya. So, baka ang UP, meron din kopya. Kasi, ilang copies yung SALN na yun eh. May maiiwan sa employee, may maiiwan doon sa school, or then papunta pataas sa ombudsman. Tingnan natin. You can never put a good man down. That is sigurado ako niyan. Kaya hindi nyo matutumba, masisira si Justice Lonen. He will stand out sooner or later. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among nataga gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipupundok ka at siyang parang ako din ang gaid ko makasabot. So mo na ni ang iyang ipatindog nga balay.
karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa at sa Ginoo sa nagatag sa ako og sin. Kung walang yatag, wa pa rin ko wala yun. Oo, so nalipay ka nga nakabalay na ka karon. So nalipay ko nga nakabalay na ko. Lagi sa kon atag sa kalisod kutubro gyud sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.